Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. At meron po kaming hininto ang bahay dito na ito po yata yung sinasabi sa barangay na nangangailangan ng tulong. Ito daw po ay magtatay na yung anak na binata na nasa edad na rin po at yung tatay na senior citizen ay ito daw po yung napabalita noon panahon ng pandemic na mag-ama na ano sa news ng Facebook na naglalakad at tulak-tulak nung anak yung tatay na naka-wheelchair mula Manila papuntang Bicol. So umani po ito ng maraming comments sa Facebook. Kaya makikita po natin yan dyan sa ating ni-research mula sa Facebook para mas may katibayan tayo na sila nga po yung nakita natin dito. So ayan, ang pangalan daw po nito ay Rogelio Quintela. Ayan, at saka yung kanyang anak ay wala po ngayon dito at namamasada po yata ng tricycle, nakikilabas. So ito po yung bahay na tinitirhan nila. Hindi naman po ito kanila at ito po ay abandonadong bahay. At kaya dito na po muna sila tawag dito ay nanirahan. So mamaya po ay tignan natin kung ano at baka pwede natin makausap si tatay at matanong natin kung ano nga yung talagang nangyari, bakit sila naglalakad. Bagamat alam natin na mahirap sumakay that time, pero syempre ano yung nagtulak sa kanila para umuwi pa rin dito sa Bicol kahit na panahon na ng pandemic at pinagbabawal yung paglalakad. So yan, samahan po ninyo kami. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. At shoutout po nga pala kila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap Rob. Ayan, at patuloy po nating suportahan Aljos Igel at ang inyo pong lingkod Rich Falcon. Ayan, at kung hindi pa po kayo nakadikit sa ating YouTube channel, please do like, share, comments, and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ayan, tara po, mag-charity po tayo. God bless, magandang buhay po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. At dito nga po sa abandonadong bahay na ito, natin natagpuan si Tatay Rogelio na kung ating nabalitaan, sila po yung mag-ama na nag-viral sa Facebook na naglalakad tulak-tulak ng kanyang anak ang wheelchair ni Tatay Rogelio dahil sila po ay nagpasyang umuwi ng Bicol. Naglakad po sila mula Laguna hanggang Bicol sa kadahilan ng ang kanila pong tahanan o ang kanilang bahay ay nasunog. Sila po mag-ama ay nagtitinda lamang ng mga fishball, ng mga finger foods doon sa Laguna. Maayos naman po sana ang kanilang pamumuhay, kaya lang ay dumating nga po ang isang sakuna na mas nahigit na nagpabago ng kanilang buhay. Ito po ay nung na-stroke si Tatay Rogelio at sa sobrang sipag at kapaguran, at hanggang dumating nga po ang panibagong pagsubok sa buhay nila nung ang kanilang bahay ay nasunog. Sila po ay kasama sa nasunugan dito po sa lugar ng Laguna. Kaya po ang mag-ama ay nagpasyang bumiyahe sa pamamagitan ng paglalakad at tulak-tulak si Tatay Rogelio sa wheelchair papuntang Bicol, at kung saan sa lugar ng Tabugon ay doon po sila na-rescue at isinakay na nga po sila papunta dito sa Camarines Norte. Salamat po sa mga taong tumulong sa kanila nung panahon na yon ng pandemic, dahil nga po walang masakyan, kaya po naisipan nilang maglakad na lamang upang wala pong makapanita sa kanila at wala pong makapigil sa kanilang naisin na sila ay umuwi kung saan isinilang si Tatay Rogelio dito sa bayan ng Camarines Norte. Kaya ayan po, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Tatay Rogelio po ay natagpuan natin dito sa abandonadong bahay na ito
na sa kasalukuyan ay pinapaalis na rin po sila dito dahil nga po ipapaayos po yata ng may-ari ang kanilang tahanan. So nangangailangan po sila ng tulong at sa kanilang kahabag-habag na kalagayan ay naabutan lamang natin sila ng pansamantalang pantawid ng gutom. Kaya maraming salamat po sa mga taong tutugon sa panawagan naming ito at sa kalagayan po nila Tatay Rogelio. Nawa po ay patuloy nating panoorin ang bidyong ito at i-share po natin upang mas marami pa po ang makatulong. Sa kasalukuyan si Tatay Rogelio po ay hindi na nakakapagsalita. Tanging senyas na lamang po ang kanyang pamamaraan upang maipahatid o tayo ay tugunin sa ating mga katanungan sa kanya. Kaya ito po, pagmasdan po natin ang nakakahabag na kalagayan po ni Tatay Rogelio. Nawa po ay maantig ang puso nating lahat at makita natin ang pangangailangan ng mga taong kagaya ni Tatay Rogelio. Para po sa inyong mga tulong at donasyon, maaari po lamang na kontakin ninyo ako sa aking page o kaya ay tawagan ako sa mga number na ito at sa aking Facebook account upang ating pong maihatid ang ating tulong para po kay Tatay Rogelio. Nandiyan na rin po ang ating GCash account. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po and shout out po sa Love and Care, The Jules 5, Team Tigangers, and Team Kalingap with Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, Kalingap Partners, and the rest of the group. Patuloy po nating suportahan Aljos Eagle at ang inyo pong lingkod, Rich Falcon TV. Maraming salamat po sa ating lahat at mabuhay po tayo. Magandang buhay po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. Mamasada nga daw po ng tricycle ang anak ni Tatay. So ito po yung bahay na abandonado na pansamantala ay ginawa po nilang tirahan ng kanyang anak. Medyo malaki-laki naman po itong bahay. Napakalaki. Kaya lang, yun nga, ito po ay inabandona na. At ito po yung pansamantalang tirahan itong magtatay. Ito, yung kanilang mga gamit nagkalat sa mga damit nila. Tay, kumusta po ang kalagayan nyo, Tay? Kumusta po kayo? Kayo daw po yung naglakad mula Maynila hanggang dito sa Bicol. Kayo po yon ng anak mo? Kayo po si Mr. Quintela. Ayan. Gandang araw po. Ayan. Kalingap, andito po pala tayo. Ano nga po palang pangalan nyo? Rodolfo Quintela. Si tatay ay si Rogelio Quintela. Siya po yung napabalita noon na kasama ng anak niya na itinutulak lang siya sa wheelchair nung panahon po ng pandemic dahil nasunog yung kanyang bahay sa Laguna. Ayun, so ang ginawa nilang mag-ama ay itinulak na lang siya naka-wheelchair at naglalakad papunta dito sa Bicol. Ayan, tay, ano nyo po si Tatay Rogelio? Kapatid po. Kapatid nyo po siya? Pang ilan po yan si Tatay Rogelio? Pangalawa po sa panganay. Ilan po ba kayo magkakapatid lahat? Bali, insi po kami ay may isang namatay. So 10 pa po. Lahat po kayo ay dito nakatira? Ay may nasa Maynila po. Ay, kami lang 3 ang nandito. Ilan taon na po ba kayo?
Na 72 na po eh. Eh si tatay, Na 74 na po yan. 74 na. Eh kayo po, saan po ang bahay ninyo dito? Ay po, Kelele. Alin po? Yung pong Sa may mangga? yun po. Yung may sako-sako? Sana. Yun po yung may sako-sako niya. Ano po yung sarili nyo na pong bahay yun? Yun po sa ano po. Sa inyo na yan, pati lupa sa iyo na rin. Yun po lahat. Eh, ano po ang kinabubuhay nila tatay dyan? Nga po ang ko namin eh wala nang parehas kaming walang hanap buhay. Wala ka ring hanap buhay. Pero kahit ikaw, paano ikaw, malakas-lakas ka. Yun po ako nga nagkakanito dito kaya hinaano yung pagtingin ko lang inaawa. Kaya pala parang- buhay namin ito. Kaya pala parang naiiyak-iyak ka tay. Kasi ang kampo di po ako dito sa dito. Kaya ako nakauwi nga dito sa amin ay nakakita ko kung gaya naging kabuhayan. Tapos pang wala kami trabaho. Parehas kayong walang trabaho. Parehas pang Wala po ba kayo? Kayo po, kumusta po ang pamilya ninyo? eh wala po akong pamilya nga. Binata ka din. Tandang binata ito lila naman sa asawa na. Isa lang po talaga ang anak niya. Isa lang po. Eh ano pong pinagkakakitaan nyo ngayon? Eh ngayon po ay wala nang ano, di na pagtanim mo gawa ng wala nang kapital. May tanim na po konti. Ba't ano pong tatanim nyo sana dyan sa taniman nyo? Ay kung ano pong pang ano yung meron na kagaya ngayon panahon ng piling maghasip ng mais. Ay ano po, may mga tanim na mais sa likuran ninyo. Yun po, yun nga yun. Kanino po yan? Napataniman nga po namin sa kwan. Sa pamangkin namin. Dahil wala kayong pang ano? Kapital, wala. Ganun po ba? Eh, ito si tatay, ano po bang tawag dito, nung nasa Laguna po siya, may contact po ba kayo noon? Yun po, ako nga po ang nakapag-alaga doon sa Laguna nagkaroon ng depression. Na stroke sa Laguna pa, oo. Eh tapos na kampay yung bahay niya nasunog. Eh, ba't po nila iniwanan? Hindi po ba kanila yung lupa doon? Eh, kwan lang po yun, nasa, nabili lang niya yung bahay niya sa kwan. May, kwan ang subdivision. Parang squatter lang din sa kanila. Mahirap na pong kausap si tatay, ano? Hindi na natin po, hindi na natin mabuhay yung kanyang damdamin. Doon ako nahihirapan po yun. Di ko At natulo na nga yung laway. Kung ano nga lang, kung kwan niya, kung anong kailangan, di mo lang Kaya sabi ko, mahirap pala yung gaya na may problema Tapos ganyan. wala kang pera. Tapos wala pang, doon ako na, iisip din ng Eh kayo po, mas kayo po ay nag-iisa din. trabaho po kami. Eh, Ba't hindi po kayo nakapag-asawa? nalibang po ako sa Maynila ng sa Maynila po ako nagkakaroon, ay nagkapag-trabaho ako sa pag-construction. Ayun ang uwi nga ako dito nung may bunso pa po kami may na-stroke din ay. Kaya Saan po nakatira? Nasa ko naman po nandiyan sa Kalabasa. Ayun ang inuwi ko. Tapos yan, nasundan pa rito. Kaya puro problema. Napabayaan ko na pati trabaho ko. Ay sa first time ko na mula nung maging naman kami, hindi naman ako nagkaganito. Ngayon ko lang nakakuha ito mukha lang matanda na. Kumusta naman po yung mga kamag-anak, pamangkin? Meron po bang miyembro ng kapatid ninyo mga kapatid ninyo na naging maganda ang buhay? Puro ko lang yun. Tama lang ang kabuhay niya eh. So yung sa Kalabasa, saan po yung banda rito? Diyan po sa Pangpang. Sa Pampang. Po. Nandun yung bunso kong kapatid naman sa isang pangko. May pamilya naman po yun. Ay, kundi po dalaga pinakabunso po namin, dalaga din. Hindi rin nag-asawa. Hindi po nagpag-asawa. Ano ba yan? Ba't hindi na lang po kayo magsama-sama sa isang bahay? Ito nga po ang problema ko nga na kung dito ay Pwede po ba natin puntahan ng bahay mo, tatay? babae yun. Mabuti yung bahay ninyo, isimentado naman. Ay, kanya para kanya po ang kabuhayan. Pero kahit pa paano, may mga lupain pa po kayo dito. Ay, kung meron nga po, ay napasanda nga, ay wala nang mapagbuhayan. Nasunod pa Ibig sabihin na isanla pala yung bahay ninyo. Ay, di po na Yung lupa nyo, yung lupa. nakasanda po.
May second floor din sana itong bahay mo, oh. Ano po yan nga ang Hindi po kasama sa naisanla itong bahay mo. po. Hindi na isama sa nasanla ang bahay mo. Ay, di yan po. Ang lupa nitong bahay. Ay, hindi yan po. Ito nga, pang nga, pagpapag gusto kong ay sana, ay wala man lang. Hindi na naipatapos, ano? Buti na ipagawa mo ng ganyang kalaki. Ano pang trabaho mo dati at nakapagpatrabaho ka ng ganyan? Anong nagkako lang po, may ano yan po yung mga gulang pa dito noon. Ay, nung pagkamatay na ay hindi Wala na. watak na ng kwan. Nga, napon nga ako, tagal ako nasa Maynila, di ko maakalanan kaganito ang kwan nga sa buhaya. Ay, minsan lang ako nakauwi rito. Magkano nyo po na isanla yung lote nyo, lupa nyo? Wala tayong puto sanla. Ay, Hindi yung kwan, magkanong sanla na yung mga kapatid ko. Kapatid ko po nakapag-sanla po. Kapatid nyo rin ang nakapagsanla. Po. Wala kayo idea. Ay, hindi nga po kami, wala akong mapagkunan ng... Hindi po kayo nabigyan nung ito'y isinanla, yung lupain nyo? Ay, di yan po, na puro nagastos po sa kwan, pagka matay nitong kapatid ko, di naman sa ospital, ay tapos namatay din. So, naisanla. Tapos sunod ng kwan. Oo. Hindi na nakakubir. Hanggang saan po ang lote ninyo na ito? Ayan. Yan yung pinaka. Hanggang dyan lang. Hindi na po abot doon. Ay, di na po. Laki sana ng bahay ni tatay, oh. So, kung na-kwan po sana eh, naayos sana eh. Hindi na po natapos. Ay, gigiba na rin yung taas. Hindi po nagkwan nga po, pinagtagal na din na po eh. Dapat hindi ka na dito tumira, tay. Wala ko nga i-remodel ko na dito kaya sa pagka... Hindi mo na po ito pwedeng i-remodel, tay. Wala po, talagang... Ano na po ito? Ano na po ito? Tawag dito, condemn na ang tawag po dito. Condemn building na po ito. Dapat po ito ay gigibain na. Po, ganyan lang ang mangyayari. Kasi ano na po ito, hindi po maganda yung pagkakagawa. Ilan taon na po ba itong bahay na ito? Ay, matagal na po yun. Higit 20 anyos na yun. Ay kung tutuusin po, kung maganda ang pagkakagawa, ang bahay ay tumatagal hanggang 50 years to 70 years. Kaso, Kaya hindi nga na... Yan ay po. plano ko na ikaw, si second tour ko. Ako lang po ang naggawa niya nun. So ibig sabihin, parang dati naman po ay may kaya naman ang pamilya ninyo? Meron ko ng kabuhayan. Maganda ang kabuhayan nyo noon. Kaya nga ako di ako na uwi dito. Kaya na ako di sa mga magulang ko na ayos sa mga kanila. So ngayon po si Tatay Rogelio ay yung anak niya ang nagtatrabaho para sa kanya. Po. Ilan taon na po ba yung anak ni Tatay Rogelio? Sa mga 30 plus na po. 30 plus na. Okay, Wala din na-school na masyado ditong magulang din. Palibala sa sulong anak. Ayun, namatay naman yung ina. Tapos kami nakapag-negosyo nga sila sa Laguna ng kwan. Mga scramble at yung sweet corn. Ayos naman ang kwentong mag-amang ito. Kaya problema nung magkasakit. At saka nung nasunog yung bahay nila sa Laguna. Nasunog yung bahay nila sa Laguna. Yun ang nag-ano sa kanila para umuwi na lang dito sa Bicol. Ano po? Wala nang kwan. May balita ko na bibigyan sana daw ng gobyerno yun sa bahay nila. At yung tagal-tagal dito sa Maynila na. Yung ipon nilang mag-ama na ipagawa ng bahay ng yun. Sa Laguna. Tapos inabot din ng sunog naman. Hindi lang palaga. Nag-uwi nga po dito. Wala man lang damit sulok at... Ano po yun? Talagang nilakad nila hanggang dito sa Bicol? Ay, ikuha nga po dyan sa may Tabugo na. Ay, oo. Nung doon na siya na, doon na sila natulungan sa Tabugon na. Po, may nakatawag nga na kwan. At kaya na siya sa news. Sa Facebook, no? Kumalat yung niya sa Facebook. Sila magtatay.
Ayan, wala. Anong oras po dumarating yung anak ni tatay? Ay, kuminsan po yung lang oras, kuminsan abot ng alas 8 ng gabi. Mabuti naman at nagsisikap naman yung anak. Hindi na nga po ang pamasada. Ay, Mahina na. sa namin. Saan mami ano mo? Halika tayo, balik tayo doon kay Tatay Rogelio. So, tinignan lang po namin yung bahay ni tatay. At ang bahay po ni tatay ay medyo kailangan na rin ni tatay. Tatay, ano nga ulit pangalan mo? Rodolfo. Rodolfo. Ang bahay ni tatay Rodolfo ay maganda lang pong tignan dito sa labas. Actually, hindi nga po siya natapos. Pero Yung problema ko ito, natulo na. Oo. Hindi na rin po tayo pwede magtiwala doon sa slab sa taas kasi nakita nyo naman po yung video natin kanina na yung slab niya sa taas ay naglitawan na po lahat ng bakal at putol-putol na ang mga bakal. So anytime maglindol lang po ng konti babagsak po yan tatay. Kaya sana wag mo nang antayin. Pagkatip sana lipat na dito ng pan at yung may-ari baka Magalit. Kinawa po namin na ay, baka kailangan Sino po? Ay, ano po pangalan ng amo nyo? Ay si Juan po si Gun. Kalimutan na ni tatay. Ano pong tawag nyo sa kanya? Basta kay Juan saka yung asawa na to ay Nunez. Mga Nunez. Sige po, punta po tayo doon. At kapatid pala ito si Tatay Rodolfo. Ni Tatay Rogelio. Mag-stay dito, hindi ba po pinapaalis sila dyan? Ay, di yan po. Nung kuwan pinapalipat nga na bahay, ay wala naman ako mapalipat. Gawa ng pag nag-ulan. Kung baka ako mas lalo mabagsakan ng... Kaya nga po, at delikado na yung lugar ninyo. Kaya kausap na ako ng pagpanong kanya na pagka-pwedeng dito muna. Dito na. Hindi po pala kanila itong bahay na to at ito po ay merong may-ari talaga at sila po ay kumbaga ay sinabihan na rin sana na kung maaari ay maghanap na ng malilipatan. Baka ipapagawa rin siguro ito, ano po? Baka ganun po. Kaya gusto nila na pwede ba tayong pumasok tatay? Para maiano lang namin ito. Meron po tayo ditong konting groceries na ibibigay po natin kila Tatay Rogelio kasi dito na lang po namin na encounter. Ni-refer lang po sa atin. Yan, ni-refer lang po sa atin sa barangay. Time bit kaya instant. Namili na lang po tayo ng mga pangangailangan nila. Konti. Ayan, so tara po, dito po tayo. Iraming pa rin. Ano pong dating trabaho ni Tatay Rogelio? Nagtitinda po yan ng mga kwan. Hindi po siya nakapag-aral. Ay nakapag-aral naman po yan. Hinang-hina na si tatay. O, kawawa naman. Mayroon siyang wheelchair. Sira na. Nasira na po yung wheelchair niya. Yan pa po yung ginamit nung sila'y naglakad mula Laguna. Yan po ang... Ito po yung wheelchair na ginamit nila Tatay Rogelio at saka nung anak niya nung sila inatay-levice. Wala nang magamit kaya pinaawa din mama. Sirang-sira na po yung wheelchair. Kawawa naman po sila. At sila po ay in-advise na rin na kung maaari ay hanap na rin po ng lilipatan. Ang problema po, ang bahay ni Tatay Rodolfo ay condemn na po at baka bumagsak anytime yung kanyang slab at madisgrasya pa sila. Hindi ko malipat yan dun sa panay. Pero tatay, kung magagawa ng kahit konting kubon muna na maayos dun sa lugar mo, ay pwede po pag may pira nga po na pa na basta yung lupa sa'yo yan, walang sisita sa atin kung sakaling may tutulong sa inyo. Ay wala po at yun ay parang naiuwad sa amin. May papel ka pong pinangahawakan? Meron po sa kapatid ko yan. Ay, hindi po sa'yo. Nasaan po yung kapatid? Nasa Maynila din po yun. Kasi para kung sakasakali man at syempre kung nagmagandang loob na rin yung mga nandito, ilang buwan na po ba sila nakatira dito?
Ay ko na po din yan, mga isang taon na po. So payag ka po na tatay na doon magpagawa ng bahay sila tatay sa tabi ninyo doon. Ay pwede pag mayroong mapagawa po. Ito po mga kahoy sa may-ari ng bahay. Yun po, Sira na din ano, mahina na rin po yan. Ang anak ko na wala na din. Ako lang po Mahina na rin po wala na yan. rin. Tay Roelio, ako po si Rich Falcon. Meron po ibibigay sa inyo si Aljos. Ito po ay galing sa Mami. Ayan, thank you po sa ating mga buting sponsor. Ayan. Ayan, sa mga sponsors po natin. Ayan po, may konti po kayong pagkain, mga dilata, Tatay Rodolfo. Tay, dikit ka nga po kay Tatay Rogelio. Ayan, kahit upo ka lang din po. Upo ka lang. Po ay magkapatid. Tay, ilang taong ka na nga? 72 na po. 72 si Tatay Rodolfo at si Tatay Rogelio ay Mga pa 74 po. 74. So ayan po yung kanilang kalagayan. Si Tatay Rodolfo po ay matandang binata din. Tapos si Tatay Rogelio ay yun nga, namatayan ng asawa. Sila po yung naglakad mula Laguna hanggang dito po sa Bicol. Natulog yung bahay. Na tulak-tulak nung kanyang anak at ayun nga po yung wheelchair yun po yung wheelchair na ginamit nila. Dahil po nasunugan sila ng bahay doon sa Laguna. Kaya nagpilit na rin silang umuwi dito sa Bicol. Umaasa na kahit papano sana ay may magandang bukas sila dito. Kaya lang, ito lang din po yung kanilang kinasadlakan. So si Tatay Rodolfo ngayon, kayo yung tumutulong ngayon kay Tatay Rogelio pag namamasada yung anak niya. Ang problema naman, mahina din ang kita ng pamamasada dito. Alis kulang-kulang lang. Nagkakatarapaan ng pagkain ngayon. Isang araw. So nakakaawa. Ito po, ano po itong pinto na to, hindi na yan binubuksan. Binubuksan lang. Yan eh. Kubi. Kubeta po yan. Okay. So tapos merong sa taas. So tatay, lakasan mo loob mo ha. Ito nga. At Kung hindi nakapagsalita, ay ang hirap pala pag-iyak. hindi na po nakakapagsalita si Tatay Rogelio. Pero nakakarinig pa po siya. Nakakarinig, naiintindihan niya ako. Okay. Nakakarinig naman. Problema yun. Tapos yung isang kapatid ninyong bunso, na-stroke din. Matandang dalaga naman. Dalaga na doon sa... Kaya Ay. ang problema nung kapatid ko doon, kaya binigyan ka Sa may kalabasa daw, sa may Pampang. Saan po ba yung Pampang? Diyan po sa... Banang... Minilan yung kanila, di ata papunta sa panay. Pampang. Ano pong pangalan? Para kung sakali ay mapuntahan din namin at ma-check. Ba't hindi lang po kayo magsama? Meron po ba siyang kamag-anak doon? Kapatid ko nga po yung babae kong kapatid doon. Yun ang nag-aalaga. Ay, ano po yung na-stroke doon na bunso? Lalaki, babae? Babae po. Okay. Ano pong pangalan? Susan. Luz at saka Susan. Susan po yung kwan. Yung na-stroke. Mhm. Ilang taon na rin po yung si Susan? Panalim po yun, may 30 anos na rin, may 35 yun, baka 37. Matandang talaga po na. So, ayun. Ito nga po yung kanilang kalagayan. Nakakaawa naman po. Sana po ay matulungan natin sila, mga kalinga. At shoutout po tayo kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Ang kailangan po nila ngayon ay mayroong sariling kahit kubo lang na matuluyan. Sa yung hindi sila mapagbastatampi ako kapag baha. Pati na rin ikaw kahit paano makalipat ka din doon. Baka mamaya biglang bumagsak ang bahay mo. Ayun po, ayun. Ayan po, so sa mga nais pong tumulong dito sa mga magkakapatid na ito, sana po ay mabigyan po natin sila ng tulong kahit na maliit na kubo lang. Kasi ito pong bahay na to ay mayroon pong may-ari at hindi naman din po pwede silang habang panahon dito dahil baka ipapa-repair na po ito. Kasi may mga nagsasabi po na parang pinapaalis na din daw po ata. Bakit po lagi nakabukas na lang yung bibig ni tatay? Stroke niya siya. Hindi na siguro. Wala na siguro pakaramdam. Kanya. Mm. Tinigilak ko nga po yun.
Nakakaligo pa po ba si tatay? Ay, nakapaliguan mo ng anak. Hmm. So ayan, nakakawa po yung kalagayan ni Tatay Rogelio. Ako na nga itong kasunod sa problema, yung puso kong kwan ay nasira na. Kaya doon ako pa lang dagdagan ng problema. Hirap pag wala ng tubig. Wala na kayong tubig, yung poso mo, sira pa yon? Sira na. Paano po nasira? Ano po ang problema ng poso mo? Sa katagalan po eh, ko na po di na. Baka gasket lang naman ang kailangan o baka kailangan lang palitan ng bagong bomba. Pwede pong kayo papalitan bagong bomba na lang. Kasi ang tubo naman nun ay intact pa yun sa loob, di ba? Maganda po siguro yung. So yun lang ang pinagkukuhanan ninyo ng tubig. So malayo kapag mag-iigib kayo. Ayun po yun lang lagi problema ko nga dito pag linis kasi ilang araw na panay. Kaya pala medyo may amoy-amoy na dito, ano? Itong paghuhugas nga po ay Pagka nadumi siya, ay dito pag nadumi siya, kayo rin po ang naghuhugas. kapag sulo pa naman po ng siya, Ay, nakapaghugas pa siya ng sarili niya. kailangan lang ay may Tagabuhos. buhos. Oo. Wala tayong magagawa talaga tayo. Kailangan tiyaga-tiyaga lang din, ano? Ayun po. Oo, magmalasakitan na lang po kayong magkakapatid. Kung nga ito minsan ay gusto ko magkuhan ay problema, nahihilo na rin at natakot din akong makatakot po. May stroke ka din. Pandit ay sabi ko nagkaroon kami ng itong Parang sa pamilya ninyo, ano? Puro stroke. Ang masama, nai-stroke, tas ang haba pa ng buhay. Ay timungang Kasi talagang hirap talaga yun. gugupit nga ng buka yun. Matagal na akong kuhan. Di ka na nakakapagpagupit. Wala akong kanya, kita. Walang hanap ko. Ay, mami, bigyan mo nga si Tatay Rodolfo ng pampagupit. Tay, ayan o, bibigyan ka ni Aljos ng pampagupit, tay. Tay, ito. Sige po, kunin niyo po yan. Pampagupit niyo po yan. Para magupitan na pagbalik po namin tatay, magupit. Magpagupit ka na, tay, ha? Ay baka mo. At baka makabalik kami, ay ano bang may bigas ba tayo dyan? Baka madala natin ng bigas. Oo, makapagdala po kami ng bigas. Pagkain na po kayo. Huwag niyo po kaming alalahanin. Huwag ka maya sa amin, Tatay Rodolfo, ha? Para po kami mataba. Ako po si Rich Falcon. Ayun po. Siya po si Aljos Ano Eagle. po kayo nalaman yung Ay, may tinutulungan din po kami dyan, si Angel, kung kilala ng Angel Ilan. ilan? Tapos, nagpa-feeding kami sa barangay. Sabi Nabanggit sa amin ni Kagawad Alan na may kailangan tulungan at saka si Tresurera. Yung sa tabi lang ng barangay. Tatay Rogelio po. Na yun nga daw pong tungkol kay Tatay Rogelio. So ito po ay pinuntahan na namin ngayon. Kung makatulog, po pagtulog ko po ay ang hirap na pong minsan wala pang hating galing, gising na kung kaalala ko sa mga kapatid ko. Kaya nga po. Baka naman po kayo ang Hindi nga ako natatakot eh sabi. Ay ingat-ingat ka na lang din, tatay. Kasi Kasi lang ang kwan ko nga sa akin ay sa akin. At magtanim-tanim. Ay meron nga ako dito tinusundang idea. Uubos ang gamit ko po dyan na wala nang nasa pagpupunta sa kanya. Sa Laguna, pag uwi po namin dito ay wala nang gamit. Eh kasi bukas naman ang bintana mo. Ay, Marami talagang taong mapagsamantala ngayon. construction ay ko, tinusundan ay wala nga asma ko kaya nagkakali ganito pa. So Aljos, ano masasabi mo sa sitwasyon ng buhay nila ngayon? Kaya sabi ko Naawa ka. kung paano ang Magkape. gagawin ko. Kakaroon na din ako ng lakas ng loob ng pagpapay. Maganda sana yung bahay ni tatay. Ang problema, babagsak naman. Pwede siguro yun, bakbakin na lang. Hindi pwede yun. Kasi kailangan mo yung yun. I-reinforce ulit yun. Hindi nga, bakbakin niya yung flooring. Hindi. Kailangan talaga lahat yun kasi yung mapalitaw mo yung mga bakal nun. Puro na yun. Kalawang na lahat yun. Paano ko nga sana nun? Kung walang ako, wewilding ko na lang yung... Ay, hindi na po kakayanin, tay. Hindi na po kakayanin. Welding yun. Kaya ang kwan po ay yung bakal ko nga kakapitan din ang kwan. Hindi na po. Condemn na po yan. Kung ako po kasi ay nagsa-safety kahit papaano. Safety, hindi man ako engineer pero safety officer.
Yung mga ganyan po, hindi na po namin inaalaw yan na Ay, pwede po. kasi mas disgrasya po nga abuti na pag lumindol po, ang bigat. Yun ang, nga po, Imagine niyo po, putol-putol na yung mga bakal dahil sa kalawang. Tapos wala nang simento sa ilalim kaya lumitaw ang mga bakal. So, kung nasisira na po yung simento sa ilalim, pwedeng nasisira na rin po yung sa ibabaw. tagal po ng Kasi nabilad na rin po sa araw yon. sakit ng simento. Pag umuga lang po at magkalindol, lagi pa namang may lindol dito sa atin, Oo, ito nga, nabibitaw. pwede pong bumagsak ng buo yun. Yun ang iwasan natin at mas delikado po yun. Tapos matutulog-tulog. Ang problema lang dito, kailangan po dito ang bahay niyo pala ay mataas kasi binabaha. Ang kinukuha ko nga dito eh. Kaya sabi ko dito, kung maaari habang mula kung may-ari na ipapunta ng baha, ay may mga kahit matas-taasan lang dyan ng kunan siya. Eh doon sa bahay, sabi ko yung tatakot niya kung baka tapo magsakan ay lalong mahirap. Po mga kalingap at mga kalaben care, katim The Jewels 5 at sa ating Team Tigangers at sa lahat po ng mga sumusuporta po sa atin, Team Kalingap ay ito po, pinamamanhik po natin sa inyo na kung maaari po sana ay matulungan po natin itong mga magkakapatid na ito na puro biktima na po ng stroke yung kanilang pamilya. At ito po si Tatay Rodolfo na kahit papano ay malakas-lakas. Pero 72 years old na rin po yan siya. At natatakot na rin siya na baka sa pag-uulan ngayon, ito po kasing lugar na to ay talagang binabaha. Ngayon, wala siyang bahay na pwedeng tuluyan kasi yung bahay niya ay condemn na rin at malapit na rin gumiba. Ito sana yung kanilang pwedeng tuluyan, kaya lang po ay meron naman pong ibang may-ari nito at pinapayagan lang sila pansamantala na dito ay manirahan. Pero kakailanganin na rin po ng may-ari itong kanilang lugar kaya pinapahanap na rin po sila ng kanilang matutuluyan. May lupa naman si tatay na pwedeng pagtayuan ng kubo o kahit na maliit na bahay na pwede silang magsama-sama doon para kung sakasakali ay isang tulong na lang yung may abot sa kanilang pamilya. Kasi yung isang kapatid niya na babae ay nandun sa kapatid niya na babae, stroke din po yun. Kaya yan. So nakakalungkot dahil yung kanilang pamilya, bagamat mahaba ang kanilang mga buhay, pero nagsasuffer naman po sila ng mga ganitong kondisyon. So, kaya ayan po, dati silang may kaya sa buhay, dating magandang kanilang pamumuhay, umabot po sila sa ganitong sitwasyon. So kami po, maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po ay matulungan po natin ang pamilyang ito. God bless you po at magandang buhay po sa ating lahat. Shoutout po sa inyong lahat.